Ang ebolusyon ng tao. Isang kwento ng pag-ibig, kapangyarihan, at pagbabago ng lahi. Sa paglipas ng panahon, nagbago ang mundo, at kasama nito, ang tao. Ngunit sa gitna ng ebolusyon, may iisang tanong na nananatili. Hanggang saan ang kaya mong baguhin, para mabuhay at magmahal? Huwag kalimutang mag-like, comment, at subscribe para sa susunod na kabanata. Pakinggan mula umpisa hanggang dulo para sa buong karanasan ng kwento. Kabanata 3331 hanggang Kabanata 3340. Kabanata 3331. Si Hansen ay nagtatrabaho na ng 4 na araw at 5 gabi. Sa puntong ito, halos maubos na ang lahat ng kanyang lakas. Kaya, kinailangan na niyang tapusin ang lahat. Hindi dahil gusto ni Hansen magpahinga. Ang totoo, kakaiba lang talaga ang jade na katawan ng tupa. Kapag kumalas ang lakas ni Hansen, mabilis na bumabalik sa dati ang istruktura ng jade na katawan ng tupa. Kaya't kailangang ipagpatuloy ni Hansen ang ginagawa niya. Kung hindi, mauuwi lamang sa wala ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Madaling mapansin na sobrang nagsusumikap si Hansen. Payat na siya, namumula ang mga mata, at lumulubog na ang kanyang mga mata sa mga uka. Naaantig sina White King at Bottle Fairy. Hindi nila inasahan na maglalaan ng ganitong kalaking pagsisikap si Hansen. Hindi man lang siya natakot na baka atakihin siya ng mga ito. Lalo tuloy nilang hinangaan ang ugali ni Hansen. Pasensya na, masyado pang mababa ang aking break world rate. Hindi ko kayang galawin ang katawan ng Jade Fairy, wika ni Hansen na may mapait na ngiti habang umiling. Ayos lang iyon. Ginawa mo na ang makakaya mo. Magpahinga ka muna at pagalingin ang katawan mo. Pag-uusapan natin ito sa ibang pagkakataon, sagot ni White King. Sa Sky Palace, maraming break world creatures na pinagsama sa Life Souls. Kung kailangan mo ang mga iyon upang palakasin ang sarili mo, patayin mo sila. Makakatulong iyon sa iyo. Malaking tulong iyon sa akin, masayang tugon ni Hansen. Nalalaman na niya ngayon ang mga sikreto ng jade na katawan ng tupa, at maaari pa siyang makakuha ng break world genes. Isang sitwasyon ng tamaan ng 2 ibon sa isang bato. Pero ubos na talaga ang lakas ni Hansen. Kung susubukan niyang pumatay ng break world beast ngayon, baka siya pa ang kainin nito. Kailangang makabawi muna siya ng lakas bago habulin ang mga iyon. Pagkaalis ni White King, naiwan si Bottle Fairy kasama si Hansen sa unang palapag. Napakalinis ng jade air dito. Malaki ang maitutulong niyan para makabawi ang katawan mo. Dito ka na lang muna magpahinga, sabi ni Bottle Fairy habang itinuro ang jellyfish na tila isang jade spirit. Huwag mong kainin ang jade air spirits dahil sa jade air. May taglay silang purong jade air essence, pero ang kanilang diwa ay parang nandito ngunit wala rin. Kapag kinain mo sila, pati ang diwang iyon ay papasok sa kaluluwa mo. Hindi iyon maganda para sa iyo. Salamat sa babala, tugon ni Hansen, alam niyang mabuting intensyon lang iyon ni Bottle Fairy. Kapag pumasok ang ibang diwa sa kaluluwa ng isang tao, maaari itong magdulot ng kaguluhan. Magbabanggaan ang mga personalidad at magiging delikado para kay Hansen. Para bang 2 tao na may magkaibang alaala sa iisang isipan, magdudulot ito ng pagkalito at pagkakahati ng personalidad. Sa banayad na kaso, maaaring magresulta sa split personality, sa malubhang kaso, maaari niyang itanggi ang sarili niyang pagkatao. Lalo na para kay Hansen, na nakikipaglaban gamit ang kalagayan ng isip. Kung may butas ang kanyang kaluluwa, tiyak na mabibigo siya. Maliban na lamang kung nilalang na may kakayahang sumipsip ng kaluluwa, ayaw ng karaniwang nilalang na pag-isahin ang kanilang kaluluwa sa iba. Ganito rin sa Life Souls, na lalo pang pinagtataka ni Hansen. Paano kaya nakakayang pagsamahin ng mga nilalang ang kanilang sarili sa mga Life Soul nang hindi naaapektuhan? At higit pa, paano nila napapalakas ang break world power? Ginamit ni Hansen ang Jade Air upang ibalik ang lakas ng kanyang mga selula, ngunit napakapuro ng Jade Air. Sa paggamit ng Jade Esken, mabilis siyang nakabawi ng lakas. Pagkalipas ng kalahating araw, maayos na ulit siya. Handa na si Hansen na manghuli ng mga break world beasts sa mga lumulutang na isla. Tinanong niya si Bottle Fairy tungkol sa mga break world beasts at sa White Jade Jing upang matiyak na walang koneksyon ang mga ito. Nabuksan ng mga selyo ng White Jade Jing dahil sa paglusob ng mga Life Soul, ngunit hindi sapat iyon upang maapektuhan sina White King at Bottle Fairy. Ang mga break world beasts ay mga makapangyarihang xenogenate ng Sky Palace na pinaghalo sa mga Life Soul. Iba ito sa Jade Fairy ng White Jade Jing. May takot pa rin sila sa Jade Fairy ng White Jade Jing, kaya nakapamumuhay sila ng mapayapa. Noong lumitaw si Bottle Fairy, hindi iyon dahil sa pagpatay ni Hansen ng mga break world beasts, kundi dahil sa pagkamatay ni Black King sa kamay ni Hansen. Pagkaalis niya sa unang palapag, pumunta si Hansen sa lumulutang na isla.
Kung may pagkakataong manghuli ng Break World Beast, hindi niya ito palalampasan. Gusto niyang malaman kung ano ang mangyayari kapag napuno niya ang kanyang Break World Genes, sabik siyang makita ang pagbabago sa kanyang Super God Spirit Mode. Sumunod si Bottle Fairy kay Hansen palabas papunta sa lumulutang na isla. Sabi niya, tutulungan niya si Hansen sa pangangaso kung sakaling may mangyaring masama. Ngunit malinaw na binabantayan lang talaga niya si Hansen upang hindi ito makatakas. Kahit maganda na ang asal ni Hansen, hindi pa rin sila nakampan. Hindi rin naman plano ni Hansen ang tumakas. Kung gusto niya, matagal na sana siyang nakawala sa trap fairy net. Paglipad niya papunta sa lumulutang na isla, tumingin si Hansen sa walang laman na kalawakan, doon naroon ang 33 skies. Noong unang lumitaw ang 33 skies, maraming nakakatakot na nilalang ang sumugod doon. Sa paglipas ng panahon, kakaunti na lamang ang may lakas para subukan ito. Hindi gaanong pinansin ni Hansen ang 33 skies nitong mga nakaraang araw, ngunit bigla siyang nakaramdam ng kakaibang paghila patungo roon. Itinaas niya ang ulo at tumingin sa 33 skies. Pagtingin niya ng maigi, nanlumo ang mukha ni Hansen. Sa kabilang bahagi ng Universe of Kingdoms, may isang batang babae na nakasakay sa lumilipad na isda at may hawak na maliit na pulang pusa. Papunta siya sa 33 skies. Bauer. Agad niyang nakilala na si Bauer iyon, kasama ang lumilipad na isda at si Small Cat. Hindi siya maaaring magkamali. Wala nang oras si Hansen para mag-isip kung bakit pupunta si Bauer sa 33 skies. Ginamit niya agad ang Galaxy Teleportation upang lumisan mula sa Sky Palace habang sumisigaw, Bauer, huwag kang pumasok. Akala ni Bottle Fairy na tumatakas si Hansen, kaya ginamit niya ang Trap Fairy Net. Biglang nasiliwan ang buong paligid, ang kalawakan ay naging parang hola. Naipit si Hansen sa loob. Hindi nag-aksaya ng oras si Hansen. Ginamit niya ang kanyang Super God Spirit Mode. Ang Trap Fairy Net, na isang break world armament na halos 100% ang break world rate, ay dumaan lang sa kanyang katawan, hindi siya nito mapigilan. Nabigla si Bottle Fairy sa nakita at napagtantong kaya pala ni Hansen tumakas kahit kailan niya gusto. Nag-teleport si Hansen sa langit at lumapit sa di nakikitang harang ng 33 skies. Sumigaw siya, Bauer, huwag kang pumasok. Ngunit tila pinaghiwalay sila ng 33 skies na parang isang dambuhalang lapida. Para silang nasa dalawang magkaibang mundo. Hindi siya marinig ni Bauer. Nakita niyang sumakay si Bauer sa lumilipad na isda, tumawid sa harang ng 33 skies, at tuluyang nawala roon. Nabigla at nagalit si Hansen. Naalala niya ang sinabi ni Mr. White, kapag pumasok siya sa 33 skies, may kaguluhang magaganap. 70% ang tsansang mamatay, at 10% lamang ang mabubuhay. Hindi na nagdalawang isip si Hansen. Ipinagdiinan niya ang mga ngipin at pumasok sa 33 skies. Ang harang ng 33 skies ay walang epekto sa kanya at sa kanyang Super God Spirit Mode, kaya mabilis siyang nakapasok. Kabanata 3332. Pagdaan niya sa harang, nakaramdam si Hansen ng isang napakalakas na puwersang humihigop sa kanya. Kahit ang makapangyarihan niyang Super God Spirit Mode ay hindi nakaiwas sa higop na iyon. Hinigop siya paloob. Ding! May marinig na tunog ng pagkabasag. Tumama ang katawan ni Hansen sa isang bato. Ang nakapagtataka, nasa loob siya mismo ng bato. Oo, nakabaon siya rito. Mabilis na napagtanto ni Hansen na may kakaiba sa kanyang katawan. Ginamit niya ang Dangshan Aura upang suriin ang sarili at labis siyang nagulat. Pamilyar si Hansen sa lugar na kinaroroonan niya. May mga sandata sa lahat ng direksyon, isang walang katapusang kagubatan ng mga sandata. Alam niyang ito ang unang langit sa 33 skies, ang Soldier Weapon Sky, na tinatawag din minsan na Soldier Knife Sky. Dito niya pinatay si Weapon God at kinuha ang God Spirit nito. Dito rin niya nakuha ang Inch Grey Sword. Ngunit ngayong bumalik siya, malaki na ang ipinagbago ng lugar. Ang katawan ni Hansen mismo ay naging isang sandata, at nakabaon siya sa kagubatan ng mga sandata. Sinubukan ni Hansen na ibalik ang anyong tao, pero walang epekto kahit anong lakas ang gamitin niya. Kahit ang Super God Spirit Mode ay walang nagawa upang maibalik ang kanyang normal na anyo. Napilitan siyang suriin ang sarili. Naging sandata nga siya, pero kaya pa rin niyang gamitin ang kanyang lakas. Iba lang talaga ang kanyang anyo. Sa ilalim ng Dangshan Aura, nakita niya ang hitsura ng kanyang sarili. Ang talon ay kulay itim, 4 na gilid, at pati ang hawakan ay itim. Mula sa malayo, parang isang nasunog na kahoy lamang ito sa lupa. Kung ihahambing sa mga makukulay at makinang na sandata sa paligid, hindi ito kapansin-pansin. Bakit ako naging GN? Pagtataka ni Hansen. Ang GN ay hindi karaniwang sandatang ginagamit ng mga tao.
Nagamit na ni Hansen ang Jian dati, pero hindi siya sanay dito. Hindi niya kailanman pinagtuunan ng panahon ang pagsasanay sa ganitong uri ng sandata. Pinakamahusay siya sa tatlong klase ng armas, pana, kutsilyo, at espada. Pero wala sa tatlong iyon ang naging anyo niya ngayon. Sa halip, isa pa siyang Jian na hindi naman kahanga-hanga ang itsura. Mukhang nang ibalik sa pinagmulan ng 33 skies, lumabas ang tunay nitong kapangyarihan. Kahit ako, nang pumasok dito, ay pinigilan ng batas ng Soldier Weapon Sky. Kaya ako naging isang Jian. Malamang, ang iba pang mga nilalang na pumasok dito ay naging mga sandata rin. Habang nag-iisip, pinagsama ni Hansen ang kanyang lakas. Gusto niyang ilabas ang katawan mula sa bato. Kahit isang Jian siya, dapat ay kaya pa rin niyang lumipad. Ginamit niya ang lakas ng Dangshan Sutra at sinubukang kontrolin ito. Pero kahit ganoon, hindi niya mailabas ang kanyang Jian mula sa bato. Wala pa ring galaw. Hindi siya makapaniwala. Ginamit niya muli ang buong lakas ng Dangshan Sutra at ang kakayahan ng Dangshan Aura sa pagkontrol. Kahit pa isang apat na talampakang Jian lamang iyon, kahit nga isang barkong pangbituin o planeta, dapat kaya niyang galawin iyon sa bilis ng liwanag. Ngunit kahit anong gawin niya, ang Jian ay nanginginig lang ng todo, lumilikha ng tunog ng talam. Hindi niya ito mahatak ni isang pulgada palabas ng bato. Isang tinig ang umalangaw-ngaw sa isip ni Hansen. Tumigil ka na sa pagsasayang ng lakas. Isa kang sandata dahil sa kapangyarihan ng batas ng Soldier Weapon Sky. Hanggat wala kang lakas na kayang baligtarin ang 33 skies, hindi mo mababasag ang batas nito para makalaya. Nagulat si Hansen. Ginamit niya ang Dangshan Aura upang maghanap, ngunit walang ibang nilalang sa paligid. Muling nagsalita ang tinig sa kanyang isipan. Nandito lang ako sa tabi mo. Hindi mo ba ako nakikita? Napakabobong lalaki. Isa ka ring sandata. Tanong ni Hansen. Ginamit niya ang Dangshan Aura at nakaramdam ng kakaiba. May isang espada, siyam na talampakan lang ang layo, nakabaon din sa bato. Isang pulgada lang ng talim ang nakalitaw, pero kita ang hawakan. Ang espada ay lumang tansong espada na may pulang tali sa dulo ng hawakan. Ang espada ay kulay purpura at pula, tila yari sa purple copper. Napakaganda nitong tingnan, ngunit nakakatakot pa rin. Hindi man dalubhasa sa mga espada si Hansen, alam niyang pambihira ito, marahil isa pang maalamat na espada. Ang pulang tali sa dulo nito ay dahan-daang kumakampay sa hangin. Sinuri ni Hansen ang espada gamit ang Dangshan Aura at napansin na may kakaibang kamalayang nanggagaling dito. Ang espada mismo ang nakikipag-usap sa kanya. Lahat ng pumapasok sa Soldier Weapon Sky ay nagiging sandata, kahit ang mga God Spirit, sabi ng tansong espada. Maliban na lang kung may darating na hihila sa atin palabas, mananatili tayong mga itinapong sandata magpakailanman. Kung lahat ng pumapasok dito ay nagiging sandata, sino naman ang makakahila sa atin palabas? Tanong ni Hansen na may mapait na ngiti. Tugon ng tansong espada, malamig at mataray, kay ignorante mo naman. Ang mga tagalabas lang ang nagiging sandata. May mga nilalang na talaga rito, mga katutubo ng Soldier Weapon Sky. Talaga, gulat na sagot ni Hansen. Noong una siyang napunta rito, wala siyang nakitang ibang nilalang maliban sa mga Soldier Weapon Gene Race. Siyempre meron, sagot ng tansong espada ng may pangungutya. Napaka-ignorant mo. Ang 33 skies ay tulay sa pagitan ng dalawang mundo. Dito nagtatagpo ang mga puwersa ng buhay mula sa pangunahing universo at sa kabaligtaran nito. Sagana rito sa buhay, mas marami pa kaysa sa dalawang universo. Paano mo nasabing walang katutubong nilalang dito? Napaisip si Hansen. Kapag bumabalik ang 33 sky sa pinagmulan nito, natural lamang na magkaroon ng bagong anyo ng buhay. Kaya tama ang espada. Marami kang alam. Siguro isa kang espesyal na tao. Ano ang pangalan mo? Tanong ni Hansen upang makakuha ng karagdagang impormasyon. Mayabang na sagot ng tansong espada, ako ang walang talong mandirigma ng langit at lupa, ng pangunahing universo at ng kabaligtaran nito. Ang pangalan ko ay Old Man Sky King. Pwede mo akong tawaging Sky King o Old Man. Ah, ganun ba? Tugon ni Hansen na walang paniniwala. Alam niyang nagbibiro lang ito. Kung isa talaga itong tanyag na tao mula sa dalawang universo, siguradong narinig na niya ito noon. Wala namang kilalang, Old Man Sky King. Halatang nagpapasikat lang ang espada. Napansin ng tansong espada na natahimik si Hansen, kaya ito naman ang nagtanong, ikaw naman, binata. Sino ka? Simpleng tao lang ako, tugon ni Hansen. Wala akong nagawa na sikat. Pumatay lang ako ng ilang God Spirit at ilang Break World Beasts para kainin. Kapag pagod ako, yung Vice President ng God Chaos Party ang madalas magmasahe ng balikat ko. Kung ano man ang sabihin mo, malamig na sabi ng tansong espada.
Akala nito, nagsisinungaling lang si Hansen tulad ng ginagawa niya. Kabanata 3333. Hindi pinansin ni Hansen ang purpurang tansong espada. Ginamit niya ang Dangshan Aura, nais niyang hanapin ang mga likas na nilalang na binanggit ng purpurang tansong espada. Sa lakas niya, hindi magiging mahirap para sa kanya ang kontrolin ng isang nilalang at ipapapulot dito ang espada. Nang gamitin niya ang Dangshan Aura, napagtanto ni Hansen na hindi ito kasimple gaya ng inakala niya. Ang kagubatan ng mga sandata sa paligid ay may malalakas na presensya. Bawat sandata ay may sarili nitong presensya. Ang Dangshan Aura ay pinahina ng mga presensyang iyon. Naipakalat niya lamang ito sa loob ng mga 10 milya. Hindi niya ito mailampas pa roon, at iyon ay para lamang sa kapangyarihang pagmamasid. Kung gusto niyang gamitin ang lakas niya upang kontrolin ang mga likas na nilalang, kailangan niyang lumapit pa ng husto sa kanila. Tila naramdaman ng purpurang tansong espada ang Dangshan Aura ni Hansen. Sinabi nito, huwag mong sayangin ang iyong lakas. Sabihin na natin kaya mong lampasan ang kagubatan ng mga sandata, pero kahit magawa mo iyon, hindi mo pa rin makokontrol ang mga katutubo. Ang mga katutubo ay pinuprotektahan ng Soldier Weapon Sky. Kapag hinawakan mo sila, ikaw ay mapipigilan ng mga batas na namamahala sa Soldier Weapon Sky. Nang marinig iyon ni Hansen, napakunot ang noo niya. Hindi ko ba talaga magagamit ang kapangyarihan ko upang kontrolin ang mga katutubo? Kung hindi yun maaari, paano nila tayo pupulutin? Gustong magsalita ng purpurang tansong espada, ngunit isang buntong hininga lamang ang narinig. Pagkaraan yun, nagsimulang manginig ang katawan ng espada. Mas mabilis naramdaman ni Hansen kaysa sa purpurang tansong espada. Nabigla siya. Mga 500 milya ang layo, may isang batang mga 7 o 8 taong gulang na nakasuot ng baluti. Naglalakad ito sa kagubatan ng mga sandata. Iyon ba ang isang katutubo ng 33 langit? Bakit may batang babaeng tao dito? Pagtataka ni Hansen. Bago pa man bumalik sa pinagmulan ng 33 langit, hindi pa siya nakakita ni isang aninong tao roon. Ngayon, may nakikita siyang batang babae. Lubos siyang nagulat. Kung kayang mabuhay ng tao roon, ibig sabihin ay kaya rin sana niyang maibalik ang anyong tao niya. Sa kasamaang palad, isa pa rin siyang Jien, espada. Sinubukan ng purpurang tansong espada na pagalawin ang katawan nito. Naglabas ito ng banayad na ugong. Tila inaakit nito ang batang babae. Kumabog ang dibdib ni Hansen. Agad niyang ginamit ang Dangshan Aura patungo sa batang babae, sinusubukang hilahin ito palapit. Pang! Sa sandaling tumama ang Dangshan Aura sa batang babae, para bang tinamaan ng kuryente ang katawan ni Hansen. Bigla itong naputol at ang katawan niya ay nanginig ng matindi. Kung may bibig siya, tiyak na sisigaw siya sa sakit. Tuwa ang bumalot sa purpurang tansong espada. Ha! Ha! Sinabi ko na sa iyo noon pa. Iyan ang bunga ng hindi pakikinig sa mas nakatatanda. Ngayon alam mo na ang kapangyarihan nito. Hindi nainis si Hansen. Malamig niyang sinabi, ibig sabihin, ginawa mo rin iyan noon. Kung hindi, paano mo malalaman kung ano ang pakiramdam? Sumimangot ang purpurang tansong espada at hindi na nagsalita. Patuloy itong umuugong upang maakit ang pansin ng batang babae. Alam ni Hansen kung ano ang binabalak ng espada, ngunit hindi siya natutong igalaw ang sarili. Nagpasya siyang manood na lamang. Bakit ka lang nakatayo dyan? Tanong ng purpurang tansong espada habang patuloy ang pag-uga nito. Hindi mo ba dapat dagdagan ang ingay para mapansin ka niya? Hindi ba sapat na ikaw ang tumatawag sa kanya? Sagot ni Hansen. Nagalit ang purpurang tansong espada. Mas maraming ingay, mas mataas ang tsansang mapalapit siya. Kung hindi ka tutulong, huwag kang makikipaglaban sa akin mamaya. Bakit ko naman gustong makipaglaban sa'yo? Sagot ni Hansen nang may ngiti. Kung ikaw ang lumapit sa akin, masasabi kong kasalanan mo na iyon. Buwisit. Hindi ka tumutulong pero gusto mong makinabang, sigaw ng purpurang tansong espada. Walang ganoon kadaling gantimpala sa mundong ito. Kahit ako, hindi gagawa ng ganyan. Tumigil ito sa pag-uga. Bahala ka, sagot ni Hansen, tila wala lang. Umungol ng malamig ang purpurang tansong espada at hindi na nagsalita. Tila narinig ng batang babae ang tunog nito kanina at nagsimulang maglakad papunta sa kanila. Nang tumigil ang espada, nawala ng direksyon ang bata at nagsimulang lumayo. Palayo ito ng palayo. Masasabi ko sa iyo, kakaunti lang ang mga katutubo dito, sabi ng purpurang tansong espada ng may pag-aalala. Baka abutin ka pa ng kalahating buwan bago ka muling makakita ng isa. Kung palalampasan mo ito, ewan ko kung kailan ka pa makakakita ulit. Pag-isipan mo yan. Hindi sumagot si Hansen. Ginamit lamang niya ang Dangshan Aura upang pagmasdan ang bata. Nang makita ng purpurang tansong espada na hindi siya kumikibo, sinabi nito, makipagtulungan ka sa akin at akitin natin siya. Pareho tayong makikinabang.
Pero kung aasa ka lang sa akin, hindi ko nagagawin. Pareho pa rin ang sagot ko, tugon ni Hansen. Bahala ka. Galit na galit ang purpurang tansong espada. Nang makita nitong palayo na ang bata at patuloy pa ring walang ginagawa si Hansen, nang gigigil itong nagsabi, aakitin ko siya. Huwag mong subukang agawin sa akin. Bago pa makasagot si Hansen, todo na ang pag-uga ng espada. Naglabas ito ng mga tunog na tila ungol ng espada. Natatakot ito na baka tuluyan ng hindi marinig ng bata ang tawag. Sa kabutihang palad, hindi pa masyadong malayo ang bata. Pagkarinig nito sa mga tunog ng espada, pinakinggan niya ito sandali at sinundan ang direksyon ng tunog. Hindi nagtagal, nakarating ang batang babae sa harapan ni Hansen at ng purpurang tansong espada. Lumingalinga siya, tila hinahanap kung saan galing ang ingay. Hintayin mo lang dyan, sabi ng purpurang tansong espada habang patuloy ang pag-uga nito. Kapag naibalik ko ang lakas ko, matutulungan kitang makaalis. Hindi siya pinansin ni Hansen. Sinimulan din niyang igalaw ang sarili at gumawa ng mga tunog ng espada. Nang marinig ng batang babae ang mga tunog, tumingin siya kay Hansen. Mukhang nagulat siya at hindi alam kung saan pupunta. Ang bastos mo, galit na sabi ng purpurang tansong espada habang mas lumalakas ang ugong nito. Hindi ka rin masama, sabi ni Hansen. Kung tama ang hinala ko, hindi pwedeng basta-basta pumili ng sandata ang mga katutubo. Dahil nagmamadali ka, siguro isa lang ang pwede nilang kunin sa isang pagkakataon. Ano bang pinagsasabi mo? Sagot ng espada. Wala akong alam dyan. Nang makita ni Hansen ang reaksyon nito, alam niyang tama siya. Kung hindi naman ganoon, wala namang problema kung sino sa atin ang unang mapipili. Kapag ako ang nahugot, babalikan kita, sabi ni Hansen habang patuloy sa malakas na pag-uga. Ako ang unang nakaakit sa kanya. Dapat ako ang unang mahugot. Sigaw ng purpurang tansong espada, pinapalakas pa ang ungol nito. Depende yun kung sino sa atin ang mas gusto niya. Kung ayaw niya sayo, hindi mo siya mapipilit, sagot ni Hansen, pinapalakas pa ang tunog. Malakas si Hansen. Kahit ang purpurang tansong espada ang unang nakaakit sa bata at gumugol ng maraming lakas, nalulunod pa rin ito ng tunog ng itim na Jian ni Hansen. Naakit ang bata sa malakas na tunog ng Jian. Nagsimula siyang maglakad papunta kay Hansen. Mikikipaglaban ako sayo, sigaw ng purpurang tansong espada. Muling sumabog ang ugong ng espada upang tabunan ang tunog ni Hansen, ngunit hindi rin nagpatalo si Hansen at mas lalo niyang nilakasan ang tunog ng kanyang Jian. Arg! Nagsigawan ang dalawa. Dahil dito, napasigaw din ang batang babae, tinakpan ang kanyang mga tainga na tila nasasaktan. Tumalikod siya at umalis. Hindi. Huwag kang umalis. Sabay na sigaw ni Hansen at ng purpurang tansong espada, ngunit hindi na sila narinig ng bata. Kabanata 3334. Buwisit ka. Kasalanan mo to, hayop ka. Nang makita ng purpurang tansong espada ang batang babae na tumatakbo palayo, naglaho sa paningin, at tuluyang nawala sa kailaliman ng kagubatan ng mga sandata, para bang sisubog ang baga nito sa galit. Sinumpa nito si Hansen. Kasalanan mo rin naman, malamig na sagot ni Hansen. Kung hindi mo sana ako pinagtalunan, ayos na sana lahat. Ginawa ko ang lahat para akitin siya. Bakit ko siya ibibigay sa'yo? Galit na sagot ng purpurang tansong espada. Pareho lang tayong gumamit ng lakas, sabi ni Hansen. Kaya huwag mong ibunton sa akin ang sisi. Hintayin mo lang na mabawi ko ang katawan ko. Papatayin kita. Dudurugin kita hanggang maging alikabok. Alam ng purpurang tansong espada na walang silbi ang magalit, kaya matapos iyon ay tumahimik na lang ito at hindi na kinausap si Hansen. Hindi na malaman kung ano ang iniisip nito. Matapos tumakbo palayo ang batang babae, ginamit ni Hansen ang Dangshan Aura upang magmasid sa paligid. Sa loob ng 10 milya, bukod sa batang katutubong babae, wala na siyang nakitang ibang nilalang. Masyadong malayo na ang batang babae. Tumigil ito sa isang dambuhalang helmet na mga 9 hanggang 12 talampakan ang taas at 2 milya ang layo. May ilang simpleng kagamitan sa loob ng helmet, may tubig at prutas. Hindi alam ni Hansen kung saan niya nakuha ang mga iyon. Sa loob ng 10 milya, walang ilog o halaman na nakita ni Hansen. Puro sandata lang ang nasa paligid. Saan nanggaling ang batang iyon? Paano siya nabubuhay dito? Tanong ni Hansen sa sarili. Sa mga sumunod na araw, hindi na bumalik ang batang babae sa lugar na iyon. Halatang natakot siya sa nangyari. Maliban sa batang iyon, wala nang ibang nilalang ang lumitaw. Dahil doon, sobrang nenas at nalungkot ang purpurang tansong espada. Paulit-ulit itong sumisigaw at nagsusumpa. Kapag nakalaya raw ito, babalatan niya ng buhay si Hansen, ipapako ito sa tuktok ng bundok ng mga espada, at ipapako pa sa cross. Hindi ito pinansin ni Hansen.
Pinagmasdan niya na lang kung paano nabubuhay ang batang babae. Bagaman mga 7 o 8 taong gulang pa lamang, malakas na ito at napakabilis. Parang maliit na leopardo habang gumagalaw sa kagubatan ng mga sandata. Araw-araw siyang pumapasok sa kagubatan at naglalakbay ng malayo. Sa tuwing bumabalik siya, may dala siyang tubig at prutas. Paminsan-minsan, may dala rin siyang sirang kasangkapan. Sayang lang at hindi maipalawak ni Hansen ang sakop ng Dangshan Aura dahil sa mga presensya ng sandata sa paligid. Hindi niya alam kung saan talaga pumupunta ang batang babae sa tuwing umaalis ito. Pagkalipas ng 7 o 8 araw, wala pa ring ibang katutubo si Hansen na nakita. Kaya tinanong niya ang purpurang tansong espada, sabihin mo nga, matandang espada, iisang batang babae lang ba ang katutubo dito sa lugar na to? Hayop ka, pati pamilya mo mga hayop. Sunod-sunod na mura ng purpurang tansong espada. Kung ayaw mo sa tawag ko, palitan ko. Pero bakit kailangan mong murahin ako? Sabi ni Hansen. O sige, maliit na espada, may iba pa bang katutubo dito? Nangangilo sa inis ang purpurang tansong espada, ngunit alam nitong walang silbi ang pagmumura. Kaya malamig nitong sinabi ko na sayo noon pa, kakaunti lang ang mga katutubo rito. Baka abutin ka pa ng 10 araw o kalahating buwan bago ka makakita ulit. Pero hindi, kinontra mo pa ako. Pinatakbo mo pa yung batang babae. Talagang gusto mong mamatay, ano? Hindi mo dapat isisi sa akin, tugon ni Hansen. Hindi ko kasalanan. Isang sandata lang ang pwedeng kunin ng isang katutubo. Kung ikaw ang pinili ng batang iyon, siguradong maiinip ako rito mag-isa. Hindi ka ba makapaghintay ng ilang araw pa? May iba pang darating na mga katutubo. Pwede ka ring kunin kapag dumating sila. Galit pa rin ang tono ng purpurang tansong espada, pero halatang inamin nitong totoo, isang sandata lang talaga ang maaaring kunin ng isang katutubo. Isa lang akong walang halaga, pero ikaw ay Sky King, sabi ni Hansen. Dapat mas maawain ka. Kapag may dumating na katutubo, hayaan mong ako muna ang kunin nila. Hinding-hindi. Imposible yan. Kung kaya lang nitong dumura, siguradong duduraan na nito si Hansen. Maliit na espada, masama para sa atin kung patuloy tayong nag-aaway. Wala namang makikinabang. Bakit hindi tayo magpustahan kung sino sa atin ang unang mapipili? Nakangiting sabi ni Hansen, may lihim na ideya sa isip. Ano na naman yang gusto mo? Hinala ng purpurang tansong espada, alam nitong hindi tapat si Hansen. Wala namang daya rito, sabi ni Hansen. Postahan lang tayo kung lalaki o babae ang susunod na katutubo. Kapag babae, mananahimik ka at ako ang aakit sa kanya. Kapag lalaki, hindi ako lalaban at ikaw ang bahala sa kanya. Bago pa man matapos si Hansen, sumabat ang purpurang tansong espada. Bakit ikaw ang sa mga babae at ako sa mga lalaki? Hindi pwede yan. Baliktad. Ako ang sa mga babae, ikaw ang sa mga lalaki. Naisip ng espada, hindi ako tanga. Ilang araw na akong nandito, at yung batang babae lang ang nakita ko. Malamang siya ulit ang babalik dito. Mabilis na sumang-ayon si Hansen. Sige, ayos. Magkasundo na tayo. Walang atrasan. Kapag umatras ka, sana ang anak mo'y ipanganak na walang puwet, at araw-araw kang lokohin ng asawa mo. Sandali lang, sabi ng purpurang tansong espada. Bakit parang ang bilis niyang pumayag? Alam kong yung batang babae lang ang nakita niya. Malamang siya ulit ang darating. Ibig sabihin, may puka na to. Baka may nalaman siyang may lalaking paparating kaya gusto niyang ilipat sa akin ang lalaki. Iyan ang plano niya. May mali nga rito, naisip ng espada. Ang mga nilalang sa 33 langit ay malalakas lahat. Siguro magaling siyang makaramdam. Baka naramdaman niyang may lalaking papalapit. Iyan ang patibong niya. Ano? Otres ka? Tanong ni Hansen. Pero nagkasundo na tayo. Kung otres ka. Tigil. 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 Hindi pa ako pumapayag. Hindi pa ako nagdedesisyon, singit ng purpurang tansong espada at ngumisi ng malamig. Nagbago ang isip ko. Ako na ang pipili ng lalaki, ikaw sa mga babae. Sigurado ka bang gusto mo ng lalaki? Tanong ni Hansen. Nang makita ng purpurang tansong espada na hindi agad sumagot si Hansen, lalo itong nakumbinsi sa sarili. Oo, tama. Gusto ko ng lalaki. Sigurado ka bang ayaw mo ng babae? Tanong muli ni Hansen. Sinabi ko na, ayaw ko ng babae, sagot ng purpurang tansong espada. Ikaw sa mga babae, ako sa mga lalaki. At tandaan mo, kung sino man ang umatras, yung anak nila walang puwet, at araw-araw silang lalagyan ng sungay ng asawa nila. Gumawa ito ng sumpa at hindi na hinayaang baguhin ni Hansen ang kasunduan. Sige, sabi ni Hansen habang nagkukunwaring malungkot. Nang marinig ng purpurang tansong espada ang tila panghihinayang sa boses ni Hansen, naging mayabang ito at nagsabi, akala mo maloloko mo ako.
Dapat alam mo ang limitasyon mo. Pagkaraan ng ilang sandali, may narinig itong mga yabag mula sa malayo. Natuwa ang purpurang tansong espada. Totoo ba to? Hindi yung batang babae ang paparating. Kabanata 3335. Sa pagmamadali, naramdaman ng lilang tansong espada kung sino ang papalapit. Kahit mas mahina ang kakayahan nitong makaramdam kumpara kay Hansen, sapat pa rin itong kahanga-hanga. Nang maaninag nito ang mukha ng dumarating, halos mas amid ito sa galit, hindi ang batang babae ang dumating, kundi isang babae, mas matanda lang kaysa sa bata. Isang ganap na may gulang na babae. Mas mahigit, hey, salamat, maliit na espada, dahil pinayagan mo akong mauna. Hindi ko nahahadlangan pa ito. Ngumiti si Hansen, sabay ikinuyom at inuga ang katawan niyang anyong Jian, na naglalabas ng mga tunog na parang ungol upang maakit ang babae. Mas mahigit, niloloko mo ako. Galit na sigaw ng lilang tansong espada, halos pumutok sa tindi ng galit. Alam nitong nilinlang talaga ito ni Hansen. Mas mahigit, ikaw ang pumili ng gusto mong lalaki, kaya ayan, lalaki sana. Kung gusto mo pala ng babae, dapat iyon ang pinili mo, sagot ni Hansen na may ngisi. Ako pa nga ang nagpauna sa iyo pumili. Hindi mo pwedeng sabihin na nandaya ako. Mas malakas talaga ang sensing power ni Hansen, kaya nakita niya ang babae bago pa man ito maramdaman ng espada. Kaya naman inumpisahan niya ang tukana tungkol sa postahan. Ngayong malinaw na, hindi na siya aamin sa ginawa niyang panlilinlang. Habang tahimik ang lilang tansong espada, ginamit ni Hansen ang buong lakas ng kanyang Jian na katawan para mas maakit ang babae. Narinig ng babae ang malamyos na tunog ng Jian at lumapit. Ngunit biglang naglabas din ng tunog ang lilang tansong espada, isang matinis at may kintab na huni ng espada na agad nakatawag ng pansin. Mas mahigit, pambihira. Sigaw ni Hansen. Nakalimutan mo na ba ang sumpa natin? Hindi ka ba natatakot na manganak ka ng anak na walang puwet? O na maluloko ka ng asawa mo araw-araw? Hindi ito inalintana ng lilang tansong espada. Mas mahigit, hindi ako natatakot. Wala naman akong balak mag-asawa o magkaanak. Tugon nitong nakangisi. Mas mahigit, bastos ka talaga. Asar na sabi ni Hansen. Sa'yo ko lang natutunan yan, natatawang sagot ng espada. Nagpatuloy silang pareho sa pag-akit sa babae. Si Hansen ay patuloy sa pag-ungol ng Jian, at ang espada naman ay kumikislap na parang araw. Hindi alam ni Hansen kung paano iyon nagawa ng espada. Naglabas ito ng liwanag na tila isang banal na espada na tinatawag ang bagong pinuno nito. Nasilaw ang babae at lumapit sa lilang tansong espada. Mas mahigit, paanong nakapaglabas ng liwanag yun? Anong kapangyarihan ito? Bulong ni Hansen, habang pinagmamasdan ang babae. Mas mahigit, akala mo ba matatalo mo ako? Napakahina mo, mapagmataas na sabi ng espada. Ngunit naisip ni Hansen ang isang ideya. Dahil madalas niyang kasama sina Feng Yinyin at Feng Feifei, natuto siya ng kaunting musika. Pina-vibrate niya ang katawan niyang Jian, ngayon may ritmo, mataas at mababa, mahaba at maikli, isang melodya. Ang babae, na dati nakatingin sa espada, ay biglang napatigil at napalingon kay Hansen. Ang tunog na may ritmo ay tila umaawit sa hangin. Ngayon, nag-aalangan siya kung alin ang kukunin, ang kumikislap na espada o ang Jian na umaawit. Mas mahigit, talaga bang gusto mo pang makipaglaban sa akin? Inis na tanong ng lilang tansong espada. Ikaw ang unang lumabag sa kasunduan. Dapat sa akin napunta ang babaeng yan, tugon ni Hansen. Habang pareho silang nagpapasiklab, biglang may narinig silang mga dagandong mula sa gubat ng mga armas. Isang mabangis na halimaw, mukhang malaking tigre na may mahahabang pangil, ang humahabol sa batang babae na una nilang nakita. Mabilis at tuso ang bata, umiwas, dumadaos-dos, at nagtatago sa pagitan ng mga sandata para makaiwas sa kagat. Ngunit kahit ganoon, palapit na ng palapit ang halimaw. Tila papunta ang dalawa sa kinaroroonan ni Hansen at ng espada. Mas mahigit kung magpapatuloy tayong mag-away ngayon, pareho lang tayong mamamatay, sabi ng lilang tansong espada. Dalawang katutubo na ang nandito. Ikaw na muna ang mauna. Pagkasabi noon, pinatay nito ang liwanag at mga tunog nito. Narinig ng babae ang dagandong ng halimaw. Dahil natatakot, nagmadali siyang pumili ng sandata. Nakita niyang pareho na ngayong tahimik ang dalawang armas. Parehong tila ordinaryong bagay. Napatingin siya kay Hansen, ngunit mukha itong sunog na bakal, hindi kaakit-akit. Mas mahigit, ano na naman to? Inis na sabi ng espada. Kapag ipinaglaban ko, ninanakaw mo. Ngayon, binigay ko sa'yo, ayaw mo naman. Ginagawa mo lang to para asarin ako. Ang babae, dahil nagmamadali, pinili ang lilang tansong espada, mas maganda at mas mukhang kapaki-pakinabang. Lumundag siya sa bato, hinawakan ang hawakan ng espada, at sinubukang bunutin ito.
Mas mahigit, tumigil ka. Huwag mo akong bunutin. Sigaw ng espada, puno ng pighati. Naalala nitong papalapit ang batang babae, ang gusto sana nitong pumili sa kanya. Pero huli na, dahil binubunot na ito ng babae mula sa bato, pulgada bawat pulgada. Kabanata 3336. Hinailan ng babae ang lilang tansong espada na nagliliyab sa kulay ube at pula. Para bang walang katapusang kapangyarihan ang dumadaloy mula sa espada papunta sa katawan ng babae. Nagulat si Hansen. Nakita niyang nahugot ito mula sa lupa ng katutubo. Hindi pa ito ganap na malaya, may nabubuong espesyal na koneksyon sa pagitan ng lilang tansong espada at ng babae. Habang hinahabol pa rin ng malaking halimaw ang batang babae, papalapit na siya sa kanilang dalawa. Tila naramdaman ng halimaw ang bagay na iyon. Napatingin ito sa babae at sa lilang tansong espada na nagliliyab. Napagpasyahan nitong iwan ang batang babae, parang may nakita itong kakilakilabot. Nagulat ang batang babae. Nang makita niya ang babae hawak ang espada, nag-isip siya. Biglang nagbago ang kanyang pananaw at sinimula ng pagtingin sa paligid ng mga palumpong. Agad niyang napatingin sa itim na metal na Jian na naging anyo ni Hansen. Malinaw niyang naalala ang kakaibang tunog na nilikha ng Jian at ng lilang tansong espada ng magkasabay. Napangisi siya, at mabilis na lumipad papunta kay Hansen. Hinawakan niya ng mahigpit ang Jian. Nagtaka si Hansen, hindi niya alam kung mabuti o masama ang mahugat mula sa bato ng isang batang babae. Hindi nagatubili ang batang babae. Ginamit niya ang lahat ng lakas para dahan-daang hilahin ang itim na metal na Jian mula sa lupa. Kasing taas ng batang babae ang Jian. Hawak niya ang hawakan, ngunit hindi niya ito matanggal. Pinakawalan niya ang hawakan at hinawakan ang katawan ng Jian. Hilahin si Hansen pataas. Nang mahugat ni batang babae si Hansen, ramdam niya ang nakakatakot na rule power na pumapasok sa kanila. Parang pumasok ang kapangyarihan ng kanyang kaluluwa sa batang babae, at kabaliktaran, ang kapangyarihan ng kaluluwa ng bata ay pumasok sa kanya. Para itong patas na palitan ng kaluluwa. Natanggap ni Hansen ang marka ng kaluluwa ng batang babae, at siya naman ay binigyan ng kanyang marka. Mas mahigit, grabe, 33 Skies Rules. Nag-react si Hansen, gamit ang Super God Spirit Mode, ngunit hindi nito kayang paalang bisa ang palitan. Mahina ang kaluluwa ng batang babae. Kahit nakuha niya ang marka ni Hansen, hindi niya ito ma-refine. Para itong bakal sa loob ng sako ng bigas, hindi ito tugma sa kanyang kaluluwa. Agad na in-refine at in-absorb ni Hansen ang marka ng batang babae, naging bahagi ng kanyang kaluluwa. Nangyari ang kakaibang sitwasyon, nahugot ng bata si Hansen, ngunit hindi ito nag-resonate gaya ng babae at lilang tansong espada. Hawak ng batang babae ang itim na metal na Jian, parang sunog na kahoy. Wala ring kakaibang nangyari. Sa kabilang banda, ang babae at lilang tansong espada ay halos nagiging isa. Ang katawan ng babae ay may ube pulang armor na bumalot sa kanyang payat na katawan, habang ang espada ay naglalabas ng nakakatakot na apoy. Parang Valkyrie siya sa malayo. Tiningnan ng babae ang batang babae hawak si Hansen. Malamig ang tingin. Hinugot niya ang kanyang espada at itinuro sa batang babae. Ang liwanag ng espada ay parang malakas na kidlat, dumaan sa harap ng bata. Automatiko, itinataas ng bata ang metal na Jian para harangan, ngunit may tunog na, dong. Napadali siya at ang Jian sa ere. Kasabay nito, maraming dugo ang lumipad sa hangin, galing sa batang babae. Pang! Bumagsak ang batang babae at ang metal na Jian sa gitna ng kagubatan ng mga armas. Nabutas nila ang maraming mahabang sibat sa kanilang pagbaba. Nagsabog ang alikabok sa paligid. Mas mahigit, napakahina mo. Hindi ako makapaniwala na ganito ka kaina, pero miyembro ka ng soldiers. Hawak ng babae ang lilang tansong espada habang sinusundan ang bata. Bagamat mahina ang batang babae, hindi balak ng babae na pakawalan siya. Ngunit hindi rin siya malaking banta. Ang ikinabahala niya ay ang itim na Jian. Bagamat tila ordinaryo, alam niyang may natatagong kapangyarihan. Gusto niyang patayin ang bata bago pa man hawakan ang metal na Jian. Hindi niya bibigyan ng isa pang pagkakataon. Mas mahigit, huwag mo akong sisihin. Sisihin mo ang malupit na mundo. Isa lang ang Holy Soldier sa Soldier Weapon Sky. Isa sa atin ang mamamatay. Itinaas ng babae ang lilang tansong espada, handa nang hiwain ang batang babae. Ang nakakatakot na liwanag ng espada ay parang sumisira sa lahat, walang mapipigilan. Nagningning ang mata ng batang babae, puno ng matinding galit at tapang. Alam niyang hindi niya kayang gumawa ng maraming bagay, ngunit hinawakan pa rin ang metal na Jian. Nasugatan ng isa sa kanyang mga braso sa unang hampas, nakabitin ito ng walang magawa. Habang bumabagsak sa kagubatan, sari-saring sugat ang damapo sa katawan niya.
Nakanil ng kalahati sa lupa, hawak ang metal na Jian na parang sunog na kahoy. Hinaharap niya ang lilang pulang liwanag. Dong! Tumama ang liwanag ng espada sa metal na Jian. Hindi inisip ng bata, yumuko siya. Inakala niyang aatakehin siya ng malakas na kapangyarihan. Ngunit nagulat siya, maliban sa bigat ng Jian, wala siyang nadama na puwersa ng atake. Sa halip, tumama ang liwanag ng espada sa Jian na parang salamin. Nabasag at nawala. Ang itim na Jian ni Hansen ay ganap na buo. Unti-unti itong naging Ice Jade Jian, parang kristal. Nagbanggaan ang dalawang espada. Umalangaw-ngaw ang mga tunog, sapat para gulatin ang kalangitan. Nagkaroon ng maliit na bitek sa lilang tansong espada, kasing laki ng butil ng bigas, ngunit ang Ice Jade Jian ay buo. Natuwa ang batang babae. Hawak ang Ice Jade Jian, patuloy siyang humahampas sa babae. Itinaas ng babae ang espada para sumagot. Ilang banggaan ng espada ang naganap. Sa bawat tama ng lilang tansong espada, may maliit na bitek na lumilitaw. Mas mahigit, tanga. Walang utak. Ginagamit mo lang ba ang lakas para hiwain? Galit at natatakot ang lilang tansong espada. Kung masisira ang espada, masisira rin ang katawan niya. Ginagalaro ng babae ang kanyang buhay. Hindi naririnig ng babae ang naiisip ng espada. Bigla, nagliwanag ang lilang tansong espada, ngunit hindi patungo kay Hansen o sa bata, kundi hinihila ang babae palayo sa lugar, sa malalim ng gubat. Nagulat ang babae, ngunit hindi nagtagal, nawala siya sa paningin. Kabanata 3337. Nang makita ng babae na tumakbo palayo, masayang hinawakan ng batang babae ang kanyang Ice Jade Jian. Pagkatapos, unti-unting nawala ang icy colors nito at bumalik sa orihinal nitong itim na anyo, parang sunog na kahoy muli. Pumuno ng kapangyarihan si Hansen dahil ayaw niyang makita ang batang babae na mapahamak. Pangunahing dahilan, habang nasasaktan ang batang babae, nanginginig ang kaluluwa niya sa loob ng kaluluwa ni Hansen. Kung hindi maibalik ni Hansen ang kanyang kaluluwa, pinaghihinalaan niya na kung mamamatay ang batang babae, masisira rin ang bahagi ng kanyang kaluluwa. Hanggang ngayon, wala pa siyang natagpo ang paraan para maibalik ang kanyang kaluluwa. Posible na kung mamamatay ang batang babae, babalik sa kanya ang kanyang soul mark, pero iyon ay posibilidad lamang, hindi kasiguraduhan. Ayaw ni Hansen na magsugal sa ganoong paraan sa ngayon. Naisip ni Hansen, narinig ko ang babae na sinabi na ang batang babae ay isang uri ng soldier. Nakikipaglaban sila para sa posisyon sa Holy Soldiers. Ang mga Holy Soldiers ba ang mga leader ng Soldier Weapon Sky? Kung ganoon, ang batang babae at ang babae ay mga Holy Spirits ng Soldier Weapon Sky. Ang kanilang laban ay upang tukuyin ang susunod na leader. Bagamat maaari sanang lumipad palayo si Hansen, pinili niyang huwag iwan ang batang babae dahil sa soul mark nito. Hawak ni batang babae si Hansen, masaya niyang sinabi, mula ngayon, ikaw ang aking Holy Soldier. Ang pangalan mo ay, Little Black. Halos lumunok ng dugo si Hansen. Dito niya naranasan kung ano ang nararamdaman ng iba kapag nagbibigay siya ng pangalan. Palaging nadidismaya sina Little Silver at iba pa kapag siya ang nagbibigay ng pangalan. Sinubukan ni Hansen na makipag-usap sa batang babae sa isip pero tila may puwersang pumipigil sa kanila. Hindi naramdaman ng batang babae ang kanyang damdamin. Naalala ni Hansen, putang ina ng rules ng Soldier Weapon Sky. Ano ba talaga ang gusto nito sa akin? Kung pinili ako ng batang babae, bakit hindi kami makapag-usap? Nang masusing pag-isipan, unti-unti niyang naintindihan. Pagkatapos piliin ang Holy Soldier, patuloy na maghaharap at matututo ang mga miyembro ng soldiers. Malalaman nila ang kapangyarihan ng Holy Soldier sa sarili nila. Hindi pwedeng maapektuhan ng iba. Kailangang pag-aari nila iyon. Ito ang isa sa mga rules ng Soldier Weapon Sky, pinipigilan nito ang pakikipag-usap ng Holy Soldier sa mga miyembro. Kung hindi ako magiging tao o maibabalik ang soul mark ko, sasabay na lang ako sa batang babae, naisip ni Hansen. Ginamit niya ang Dangshan Sutra power para takpan ang batang babae at dalhin ito sa himpapawid. Magkasama silang lumipad pataas. Namangha ang batang babae habang nakatingin sa metal na Jian. Sumigaw siya, Little Black, ano ang ginagawa mo? Mas mahigit, ikaw ang Little Black. Ang buong pamilya mo ay itim. Naguluhan si Hansen. Hindi niya maipaliwanag sa batang babae, kaya pinili niyang hindi napansinin ito at pabilisin ang kanilang paglipad sa himpapawid. Hindi niya alam kung nasaan si Bauer. Hindi rin niya alam kung nakaranas ba ito ng parehong kapalaran at naging espada sa Soldier Weapon Sky. Posibleng nakalabas na siya, kaya patuloy siyang lumilipad, nakatingin sa paligid para sa anumang kapaki-pakinabang. Habang lumilipad, pinasok ni Hansen ang Blood Pulse Sutra power niya sa bata upang pagalingin ito.
Sa kabilang bahagi ng Soldier Weapon Sky, ang babae ay patuloy na hinahatak ng lilang tansong espada. Napalayo siya ng libu-libong milya nang walang tigil. Galit na galit ang babae, hawak ang espada, sumisigaw, "Ako ay miyembro ng soldiers. Ako ang magiging future ng Holy Soldiers. Kung magiging God weapon mo ako, dapat sundin mo ako." Beats! Lumipad ang lilang tansong espada mula sa babae. Lumutang ito sa hangin, nagliliyab sa magandang ube at pulang apoy. "Kung magiging God weapon mo ako, tadhana mo na ang sumunod sa akin." Mataas ang tingin ng babae sa sarili. Hindi siya handang umatras. Para siyang bida sa langit at lupa. Tiyak niyang susundin siya ng lilang tansong espada. Patong. Gumalaw ang lilang tansong espada. Tumagos ito sa dibdib ng babae. Damaloy ang dugo. Napanganga ang babae. Hindi siya makapaniwala na nasa dibdib niya ang espada. Mas mahigit, hindi pwede. Holy soldier mo ka? Hindi mo pwedeng saktan ako? Hindi mo pwedeng patayin ako, kung mamamatay ako, mamamatay ka. Bago pa natapos ang sinabi, lumusot ang espada sa kanyang puso, pumasok at lumabas sa likod. Nawala ng hininga ang babae at bumagsak. Lumutang ang lilang tansong espada sa hangin. Bumalik sa espada ang katawan ng babae, pati ang buhay niyang kaluluwa. Naging spirit light at pumasok sa lilang tansong espada. Kinuha ng espada ang light at spirit light. Nagbago ang anyo ng espada, naging mysterious na purple na babae na may mahabang buhok. Kung naroon si Hansen, siguradong sumigaw siya, parang si Zero, pero mas mature. Mas bata si Zero noon. Ito ay malinaw na Demon Alpha Azure. Kung nandoon si Hansen, hindi siya makapaniwala sa lilang tansong espada na dating bastos ay si Demon Alpha. Mas mahigit, hahayaan kitang mabuhay, pero binalaan mo ako, Azure. Halos death wish iyon. Hindi pinansin ni Azure ang katawan ng babae. Itinuring niya itong basura. Tumingin siya sa lugar kung saan siya lumilipad. Tila kakaiba ang mukha niya, at nag-usap sa sarili. Mas mahigit, anong Metal Gean iyon? Pinakamahusay ang katawan ko sa universe, pero hindi mablock ng sword self ko ang Metal Gean. Malakas ang Metal Gean. Sino kaya iyon? Mas mahigit, sayang, ang B*H na iyon ay bobo. Hindi alam gamitin ang kapangyarihan ko. Ginamit lang niya ang lakas para atakihin. Kung hindi, hindi mahirap patayin ang batang babae. Bagong gising lang ang 33 skies. Gumagawa ng spirits bawat sky. Ang espiritu ng batang babae ay promising. Posibleng siya ang kailangan para talunin ang lahat at maging holy soldier leader. Kung ako ang nahugot niya mula sa bato, tiyak na aakyat sa trono gamit ang kapangyarihan ko. Pinagulo lang ng gago. Malungkot si Azure sa sitwasyon. Naalala niya ang metal na Gian na naging si Hansen. Nagalit siya ng labis. Kung hindi dahil sa ginagawa ni Hansen, malamang nahugot ng batang babae ang Gian. Sa halip, nahugot ito ng bobo at masamang babae. Mas mahigit, huwag mo akong hanapin. Kung hindi, matatakot ka. Kung sakaling makita niya muli si Hansen, nakaplano na siya ng paraan para magdulot ng matinding kalungkutan. Hindi inisip ni Azure na mas mahina siya kaysa sa metal na Gian. Medyo mahina ang katawan niya, pero hindi ibig sabihin nito na wala siyang lakas. Kabanata 3338. Wala masyadong iniisip si Hansen. Bigla niyang nakalimutan ang mga bagay tungkol sa lilang tansong espada. Nandyan siya upang hanapin si Bauer. Hindi niya iniintindi ang ibang tao o ang mga bagay na may kinalaman sa kanila. Dagdag pa, wala siyang ideya kung ano talaga ang identidad ng lilang tansong espada. Sa hula ni Hansen, ang lilang tansong espada ay tiyak na isang mabagsik na lalaki na mukhang nakakatakot. Posibleng isa rin itong pangit na halimaw na may ulo ng baka. Hindi niya akalain na isa itong magandang babae o ganoon klaseng nilalang. Hindi masyadong interesado si Hansen sa mga bagay na hindi maganda, kaya hindi niya inakala na ang lilang tansong espada pala ay si Azure, ang alpha ng demon race. Dala ni Hansen ang batang babae sa loob ng Soldier Weapon Sky habang lumilipad. Umaasa siyang makakita ng kahit maliit na bakas ni Bauer. Ngayon, mas malaki na ang Soldier Weapon Sky kaysa dati. Lumipad si Hansen ng kalahating araw, at wala pa rin siyang nakitang bakas ng katawan ni Bauer. Labis siyang nabahala. Mas mahigit kung naging espada si Bauer, sa palagay ko hindi ko siya mahahanap, naisip ni Hansen. Habang nag-iisip siya, biglang narinig niya ang weapon forest na nagmumula ang tunog ng isang umiiyak na sandata. Pinunasan niya ang lugar gamit ang Dungeon Aura. Isa itong malaking palakol na umiiyak. Dumiretso si Hansen pababa kasama ang batang babae sa malaking palakol. Ang palakol ay 70 talampakan ang taas. Kahit ang talim nito ay kasing taas ng 2 palapag. Hindi alam kung anong uri ng nilalang ang kayang gumamit ng ganoong laki ng sandata.
Batay sa umiiyak na tunog, tila katulad ito ni Hansen. Dati itong isang nilalang. Tumigil si Hansen. Hawak pa rin ng batang babae ang metal na Gian na naging si Hansen. Para siyang maliit na bruha na nakasakay sa wallis. Ayaw niyang bitawan. Nagkaroon ng sakit ng ulo si Hansen. Hindi siya walang puso. Ayaw niyang saktan ang batang babae, pero palaging sumusunod ito sa kanya. Hindi yun maganda para sa kanya. Biglang may boses na narinig mula hindi kalayuan. Mas mahigit, nakakita kami ng isa pang miyembro ng soldiers pero mukhang pumili ka ng walang silbing sandata. Isang batang lalaki ang dumating. Nakasuot siya ng armor at may hawak na kutsilyo. Kakaiba ang kanyang presensya, pero parang may koneksyon sa batang babae. Tulad ng babae na kumuha ng lilang tansong espada, posibleng miyembro rin siya ng soldiers. Sa susunod na segundo, sinuntok ng batang lalaki ang batang babae. Tumalo ng batang babae mula sa metal na Gian, hawak ang Gian at hinarap ang kutsilyo ng lalaki. Ginamit ni Hansen ang Jade Esken upang gawing Ice Jade ang Gian. Tinamaan nito ang papasok na kutsilyo. Matapos tamaan, nabasag ang kutsilyo ng batang lalaki. Hindi nabawasan ang overbearing aura ng Ice Jade Gian. Sumulong ito upang putulin ang ulo ng batang lalaki. May tunog na, pang, nang may piga ng Ice Jade Gian ang ulo ng batang lalaki. Biglang, isang hindi kapanipaniwala ang nangyari. Ang katawan ng batang lalaki na nabasag ang ulo ay naging spirit light. Pumasok ito sa batang babae. Para bang nakatanggap siya ng shot ng adrenaline. Mabilis siyang lumaki. Ngayon, parang 10 taong gulang na siya. Nang lumaki ang batang babae, lumabas mula sa kanya ang kakaibang kapangyarihan. Pumasok ito sa Gian ni Hansen, pinipilit itong magbago. Namangha si Hansen. Natuklasan niya na tumaas ang lakas ng kanyang katawan. Kahit hindi nagbago ang break world rate, malaking tulong pa rin ang pagtaas ng lakas ng katawan. Mas mahigit, pwede bang mangyari ang ganyang bagay? Mas gusto ko pa rin magkaroon ng katawan kaysa palakasin lang ang katawan, nalungkot na naisip ni Hansen. Habang nag-iisip siya, biglang lumitaw ang nakakatakot na sword light. Parang bagyo ito na winasak ang weapon forest. Pinunasan ng Dangshan aura ni Hansen ang lugar. Nakita niya ang isang lalaki at babae, dalawang holy soldiers, na naglalaban. Ang hawak ng babae ay isang kakaibang espada. Ang isa pang soldier, na may hawak na spear, ay napinsala ang sandata ng babae. Naging spirit light siya at pumasok sa katawan ng babae. Lalong tumibay ang espada niya at lalo pang nagliwanag. Nang makita ni Hansen ang espada, namangha siya. Pamilyar sa kanya ang presensya ng espada, pero hindi siya sigurado. Mas mahigit, naging espada rin ba si Chinshu? Naisip ni Hansen. Tuwid ang espada, pero serrated ang magkabilang gilid. Mukhang nakakatakot ito. Kahit lumapit ka lang, masasaktan ka. Parang si Chinshu ang presensya ng espada. Mas mahigit, si Chinshu at ang mga tao ng God Chaos Party ay palaging nasa 33 skies, pero hindi sila dapat nandito sa Soldier Weapon Sky. Paano napunta si Chinshu sa anyong espada dito? Habang nag-iisip si Hansen, nakita ng babae na hawak ang espada ang batang babae. Malamig ang mukha niya habang iniwawagayway ang espada papatungo sa batang babae. Mabilis ang swing ng babae at hindi nakapag-react ang batang babae. Tumalon si Hansen bago ito tamaan at hinarap ang espada ng kalaban. Dong! Nagbanggaan ang espada at Gian. Parang lagari ang espada sa Gian. May marka ang Ice Jade Gian, pero hindi nasira ang espada. Mas mahigit, siya ba talaga si Chinshu? Namangha si Hansen. Muling hinagis ng babae ang espada. Ginamit ni Hansen ang super spunk upang hampasin ang kalaban. May isa pang gold jade moaning sound. Nakatanggap ang Ice Jade Gian ng malalim na gasgas. Hindi nasira ang espada. Hindi umatake ang babae. Tiningnan siya ni Hansen ng kakaiba at sinabi. Mas mahigit na itaboy mo ang 2 sword strikes ko, pero buhay ka pa. Laki ng improvement mo. Mas mahigit, Chinshu, namangha si Hansen. Bagaman babae ang tinig, para bang lalaki ang tono at kilos. Malinaw na kontrolado ni Chinshu ang soldier member na iyon. Hindi siya ang kumokontrol sa sword. Sinabi ng babae, mas mahigit, hindi ko inasahan na makikita-kita dito, pero mabuti iyon. Kung papatayin kita dito, titigil si Warner sa pag-iisip sa iyo. Kinuha niya muli ang espada at sinubukang atakihin si Hansen. Nagsimulang lumipad si Hansen. Tinagos ng Gian ang damit ng batang babae upang hawakan ang kanyang katawan at samahan siya. Ginamit niya ang Galaxy Teleportation. Nang matapos gamitin ang Galaxy Teleportation, naruroon na ang babae sa harap niya, pumutok ang sword papunta sa kanya. Mas mahigit, hindi ka makakatakas, malamig na sabi ni Chinshu. Mas mahigit, kung hindi ako makakatakas, kakailanganin kong lumaban.
Ipinababa ni Hansen ang batang babae at ginamit lahat ng lakas ng katawan upang buksan ang apat na break world-class Geno Arts. Nagliwanag ang Gian ng Jade Light papunta sa sword ni Chinshu. Dahil sa Geno Arts, nagbanggaan ang Gian at espada. Nakakuha ang Gian ng isa pang marka. Pagkatapos ng ilang palo, dumami ang gasgas sa Gian. Mas mahigit, hindi ko alam kung gagana ito. Sinubukan ni Hansen na gamitin ang Jade Esken para gumawa ng hollow structure upang patibayin ang Gian. Hindi gaanong naging epektibo. Dumami pa ang sugat ng Gian. Kabanata 3339. Mas mahigit, hindi. Ang presensya na ito ay presensya ni Chinshu. Sigurado ako dyan. Ngunit may kakaiba dito. Bagaman ito ang kapangyarihan ni Chinshu, hindi ito eksaktong kapangyarihan niya, naramdaman ni Hansen na may kakaiba. Malakas ang sword, ngunit kulang ito sa karagdagang lakas na dala ng Black Crystal Armor. Nakakaramdam si Hansen ng kakaibang pakiramdam. Katcha! Nakatanggap ang Gian ng isa pang gasgas dahil sa sword. Pagkatapos ng hiwa, natapilok si Hansen at bumangga sa isang shield. Tumagos ang Gian sa shield at napunta siya sa likod nito. Biglang lumitaw ang batang babae. Hinawakan niya ang hawakan ng Gian at hinaila si Hansen palayo sa basag na shield. Mas mahigit, bakit ka nandito para magulo ang lahat? Nalungkot na sabi ni Hansen. Nakita niya ang babae na hawak ang sword at sinusuntok silang dalawa, eksakto sa ibabaw ng ulo ng batang babae. Kinailangan ni Hansen gamitin ang break world power ng Jade Esken upang pigilan ang sword. Inakala ni Hansen na kayang labanan ng The Story of Jins ang sword, ngunit napakalakas ng kapangyarihan nito. Ang shockwave na nagawa niya ay sapat na para wasakin ang batang babae. Nagbanggaan ang Gian at sword. Napabogzo si Hansen at ang batang babae. Nasugatan ng batang babae, ngunit nanatili ang kanyang matang puno ng tapang. Hinawakan niya si Hansen at pinilit bumangon mula sa lupa. Mas mahigit kung hindi ka si Chinshu, pwede mo bang sabihin kung sino ka? Hindi pinansin ni Hansen ang batang babae at ginamit ang kanyang will upang kausapin ang sword. Mas mahigit, ako si Chinshu, ngunit isa lamang akong doppelganger. Narito ako upang sakupin ang Soldier Weapon Sky. Parang si Chinshu ang nagsalita sa pamamagitan ng babae. Mas mahigit, hindi ka ba nakarating sa 17th Sky noon? Bakit kailangan mong bumaba dito para agawin ang kapangyarihan ng First Sky? Naintindihan na ni Hansen kung bakit pakiramdam niya ay si Chinshu ngunit hindi eksakto si Chinshu. Isa lang itong clone. Pinaliwanag ni Chinshu. Mas mahigit, maaaring ibalik ang 33 Sky sa kanilang pinagmulan. Kahit sinong nilalang ay maaaring maging leader ng 33 Skies at kontrolin ang Geno Tablet. Ngunit may kailangan munang gawin bago ito mangyari. Kailangang makuha ang First Sky at maging leader nito upang makipaglaban para sa Geno Tablet. Mas mahigit, naiintindihan ko na, bahagyang napaikit ang mga mata ni Hansen. Ipinaliwanag ni Chinshu ang lahat ng ito dahil kumpiyansa siya. Hindi siya natatakot na matutunan ni Hansen ang katotohanan at subukang labanan siya. Mas mahigit kung naiintindihan mo na, ipakita mo sa akin ang tunay mong kakayahan, sabi ng babae. Muling sinuntok niya si Hansen at ang batang babae. Mas mahigit, hindi ko kailangan ng kapangyarihan para labanan kayo. Ginamit ni Hansen ang Jade Esken, hiniram ang hollow structure ng Jade Ship. Palibot ng Ice Jade Gian ay may Ice Jade Shield na may hexagon, beehive pattern. Pinrotektahan nito si Hansen at ang batang babae. Tinangkang hiwain ng espada ang shield, ngunit hindi nasaktan ang loob. Mas mahigit, mukhang lagpas na sa 3% ang break world rate ko. Kahanga-hanga. Ibig sabihin, solid na ang break world power ng Jade Esken, tuwang-tuwa si Hansen. Hindi nasayang ang mga atake. Nagamit niya ang features ng Jade Ship upang gawing solid ang break world power ng Jade Esken. Malamig na nag-grunt ang babae. Patuloy ang sword sa pag-atake, parang bagyo. Lumikha si Hansen ng mas maraming Ice Jade Shields, paulit-ulit na pinipigilan ang mga atake. Patuloy na nababasag ang Ice Jade Shield, ngunit bumangon ulit. Mas mahigit, napakalakas ni Chinshu. Kahit clone lang ng espada ay ganito kalakas. Kung tunay si Chinshu at naging espada, gaano kaya siya kalakas? Hindi matapos-tapos ang breakthrough ng Jade Esken. Iba't ibang hollow structures ang Jade Ship. Ngayon, beehive mode ang ginamit ni Hansen para mapalakas pa ang Jade Esken. Tumaas ang break world rate ng Jade Esken. Unti-unting lumiit ang mga gasgas sa shield. Nang umabot sa 60% ang break world rate, may lumitaw na misteryoso at lumang spell sa solid Ice Jade Shield. Ang spell ay kakaiba, parang Ice Jade Mind. Napakalinaw nito. Nang mag-generate ng break world spell si Jade Esken, hindi na matapyasan ng sword ang solid shield. Hindi na natatalo si Hansen.
Tumingin siya sa Sword. Mas mahigit, Chinshu. Kung gusto mo akong patayin, lumaban ka mismo. Napaka-inosente mong isipin na kayang talunin ka ng clone. Tumigil sa pagsasalita ang babae. Patuloy siyang umatake, ngunit na-block ng break world power ng Ice Jade Jian. Hindi niya masaktan ang Jian. Samantala, sa 33 skies, may lalaking nakatayo sa harap ng Geno tablet. Tinitingnan ng Geno tablet, na natiling nakaposisyon. Parang malaking screen ang Geno tablet, gawa sa maraming maliit na screen. Patuloy nagbabago ang mga eksena. Isa sa mga screen ay nagpapakita kay Hansen na nakikipaglaban sa babae. Pinanood ito ng lalaki. Biglang nagliwanag ang Geno tablet. Nakita rin ng maraming nilalang sa dalawang universe. Ang ilaw ay mula sa first line ng text sa Geno tablet. 17th Sky Leader, Chinshu. Mas mahigit, si Chinshu ay Chinshu. Nakakuha na ng isang sky. Naging leader ng 17 skies. Nagulat ang ilang nakakaalam tungkol sa 33 skies. Kasabay nito, lumitaw ang katawan ni Chinshu mula sa Geno tablet. Nakita niya ang lalaki sa harap. Mas mahigit, Diyos. Matagal na nating hindi nagkita. Napaikit si Chinshu habang tinitingnan ang lalaki. Mas mahigit, kung kaya ko, ayaw ko na kitang makita, malamig na sabi ng Godhole leader. Mas mahigit, natakot ka. Natakot ka na ako ang magiging master ng Geno tablet. Sayang. Isa ka na ngayong Godhole leader. May Geno hole ka na. Hindi mo rin pwedeng maging master ng Geno tablet. Kung kaya mo, pipigilan mo ako. Mas mahigit, kahit wala ako rito, hindi ka makakagawa ng master ng Geno tablet, malamig na sagot ng Godhole leader. Mas mahigit, sino sa tingin mo ang makakapidyaw sa akin? Tanong ni Chinshu na puno ng kumpiyansa. Akala mo ba kaya ng Annihilation class God spirits mo? Dapat alam mo, wala silang magagawa laban sa akin. Mas mahigit, maaaring sapat sila, maaaring hindi. Hindi ko malalaman hanggat hindi ko sinusubukan. Maraming makapangyarihang nilalang sa mundong ito, malamig pa rin ang Godhole leader. Mas mahigit, kasama ba sa makapangyarihang nilalang na tinutukoy mo siya? Tiningnan ni Chinshu ang Geno tablet, tumutok sa imahe ni Hansen. Kabanata 3340. Matagal nang may ganap na kalamangan si Hansen laban sa kalaban. Habang patuloy na tumataas ang break world rate ng Jad Esken, hindi na nagawang mag-iwan ng kahit isang gasgas ang Sword sa Ice Jade Shield. Ngunit umabot lang sa 60% ang break world rate ng Jad Esken. Hindi na ito tumaas pa. Ang hollow structure ng Jade Ship Body lang ang nakatulong para maabot ng Jad Esken ang puntong iyon. Mas mahigit, dapat lumabas ka na at ipakita ang tunay mong katawan. Ginamit ni Hansen ang kanyang will upang kausapin ang clone ni Chinshu. Biglang lumipad ang Ice Jade Jian na naging kanyang katawan, nagdadala ng Ice Jade Light at tumago sa noo ng babae. Karaniwan, ang kaluluwa ng isang miyembro ng soldiers ay naililipat sa nagwagi ng laban. Ang mandirigma ay mabubuhay at mamamatay kasama ng isa't isa. Kapag namatay ang miyembro ng soldiers, mamamatay rin ang holy weapon nito. Hindi madaling sirain ang Sword. Sa kabilang banda, madaling sirain ang ulo ng babae. Napakalamig ng tingin ng babae. Hinawakan niya ang hawakan ng espada, at patuloy na tinatamaan ng Sword ang Ice Jade Jian na naging katawan ni Hansen. Parang sumanib ang katawan ng babae sa Sword, naglabas ng nakakatakot na sword light at isinumpa sa Ice Jade Jian. Dong! Nasira ang Ice Jade Shield sa labas. Nagbanggaan ang Sword at Ice Jade Jian, at nag-iwan ng gasgas sa Jian. Nang halos maputol ang Ice Jade Jian, nawala na ang sword power. Sa sumunod na sandali, naglaho ang Sword at naging alikabok. Isang tinig ang nag-echo sa isip ni Hansen. Mas mahigit, hihintayin kita sa harap ng Geno tablet. Alam ni Hansen na iyon na ang tunay na katawan ni Chinshu. Hindi lang ito isang malakas at walang laman na clone. Mas mahigit, kung sinabi ni Chinshu na hihintayin niya ako sa 33rd sky, ibig sabihin hindi niya kayang bumaba sa first sky. Kaya maaari akong maging leader ng first sky. Tiyak iyon. Hindi naman masyadong iniintindi ni Hansen ang posibilidad na maging leader ng sky o makuha ang Geno tablet. Ang nais niya lang ay hanapin si Bauer. Kapag nakita niya ito, agad niyang liliwanagan ang 33 skies. Ngunit hindi naging madali, kasama niya sa paglalakbay ang batang babae. Pinuntahan nila ang iba't ibang lugar ngunit walang bakas ni Bauer. Nakaharap din niya ang maraming miyembro ng soldiers sa daan. Sa bawat pagkatalo ng isang miyembro ng soldiers, lumalakas ang katawan ng batang babae. Patuloy siyang lumaki ng mabilis. Pagkalipas ng ilang araw, ang batang babae ay tila nasa edad 15 o 16 na. Mas mabilis at mas malakas siya. Dahil kulang siya ng kapangyarihang i-refine ang soul mark ni Hansen, hindi siya nagre-resonate sa kanya.
Hindi niya nagagamit ang kapangyarihan ni Hansen para sa sarili. Hindi siya tulad ng ibang miyembro ng soldiers. Wala rin siyang armor, ginagamit niya ang kanyang katawan sa pakikipaglaban. Matagal nang naglibot si Hansen sa lugar, ngunit hindi niya natagpuan si Bauer. Gayunpaman, nagliwanag ang Geno tablet. Nakuha na ang 25th Sky at nagkaroon ng leader. Mas mahigit, ang leader ng 25th Sky ay Human King. Mas mahigit, siya ba ang Human King ng Blood Legion? Nagulat si Hansen. Marahil, tanging leader ng Blood Legion lang ang may tapang na tawaging ganito ang sarili. Isa siyang alpha ng humans, diretso mula sa sanctuaries. Sa pagbasa ng pangalan, nagalit ang mga humans sa Universe of Kingdoms. Hindi pa sila nakakita ng ganitong taong magdedeklara ng sarili bilang hari ng lahat ng humans. Lumala ang labanan sa 33 skies. Maraming nakakatakot na nilalang ang sumubok agawin ang mga skies. Ngayon, halos nasuri na ni Hansen ang buong soldier weapon sky. Wala pa rin siyang bakas ni Bauer at hindi rin niya alam kung paano makarating sa susunod na tier o realm ng 33 skies. Nakakainis ito sa kanya. Biglang may naisip si Hansen. Naging malungkot ang kanyang ekspresyon. Mas mahigit, hindi pwede na lahat ng nilalang na pumasok sa 33 skies ay napupunta lang sa first sky. Baka ipinamamahagi sila sa iba't ibang skies. Kung ganun, mahirap hanapin si Bauer. Wala akong ideya kung saang sky siya napunta. Mas mahigit, dagdag pa, nang bumalik sa pinagmulan ang 33 skies, nawala ng space tunnel sa pagitan nila. Hindi ako makalipat sa ibang skies. Ang tanging paraan ay maging leader ng sky na ito. Makakarating ako sa Geno tablet. Kung si Bauer ay naging leader ng ibang sky, baka makita ko siya roon. Kaya kahit hindi niya natagpuan si Bauer, patuloy na nagpersige si Hansen na patayin ang lahat ng miyembro ng soldiers na makikita niya. Ang mga soldiers ay pwede maging mahina o malakas, depende sa weapons na hawak nila. Mas malakas ang Holy Soldier, mas malakas ang Wielders. At kabaliktaran din. Mahihirapan makahanap ng malalakas na weapon sa Soldier Weapon Sky. Hindi lahat ay may pagkakataon na makuha ang sword na kasing lakas ng Ice Jade Giant ni Hansen o ng Purple Copper Sword. Patuloy silang nakikipaglaban, ngunit kinakailangan harapin ang malalakas na kalaban. Pinatay ni Hansen ang lahat ng soldiers na nakasalubong niya. Mula nang umabot sa 16 o 17 ang batang babae, huminto ang kanyang paglaki. Mas mahigit, Little Black, ang lakas mo. Pinutol ni Hansen ang isa pang miyembro ng soldiers, kaya niyakap siya ng batang babae ng mahigpit. Bagaman hindi gusto ni Hansen ang pangalan na ibinigay sa kanya, wala siyang magagawa kundi tanggapin ito. Mas mahigit, paano ako magiging leader ng Soldier Weapon Sky? Maraming beses na iniisip ni Hansen ang tanong na ito. Sa 33 skies, 7 na ang naklaim. Alam niya na ang pagpatay sa mga miyembro ng soldiers ay isa sa mga paraan para maging leader. Marami na siyang napatay na soldiers, ngunit hindi pa rin siya naging leader. Sa nakaraang 2 araw, natagpuan lamang niya ang isang miyembro ng soldiers upang patayin. Parang napatay na niya halos lahat ng soldiers. Mas mahigit, kailangan ko bang patayin ang lahat ng miyembro ng soldiers para maging leader? Kakaiba. Bakit hindi ko na muling natagpuan ang Purple Copper Sword? Nakakatakot ang lakas niya. Kung nahanap ko siya, siguradong magugulo ang Soldier Weapon Sky. Bakit hindi ko siya makita? Muling nagliwanag ang Geno tablet. Naging leader ng 7th Sky si Light Goddess. Sa tuwing may lumilitaw na leader, nalulungkot si Hansen. Tuwing hindi niya nakikita ang pangalan ni Bauer, nakikita niya ito bilang masamang balita. Mas mahigit, Bauer, sana walang masamang mangyari sa iyo. Habang nag-aalala, nakita niya ang Purple Sword Light na sumire sa space at lumapit. Siya ang Purple Copper Sword na ilang araw nang nawala. Nang makita ni Hansen ang Purple Copper Sword, wala siyang nakita na member soldier na maaaring humawak nito. Lumapit ang Purple Copper Sword sa isang lugar malapit kay Hansen at nag-usap sa pamamagitan ng wheel. Mas mahigit, Obscene Old Gian, makikipaglaban ka ba sa akin? Hindi alam ni Hansen na ang Purple Copper Sword ay si Demon Alpha Azure. Paglipad nito, tumawa siya at nagtanong. Mas mahigit, ano naman ang pusta mo ngayon?